Daghang salamat Kuya sa matahong awit na pindot kayo ng ilang awit. O mga igsoon, time check 10:35 no? So mag-preach ko mga 30 minutes lang. No, oras lang akong agaron kay susundutan akong slide na ganda pasigili mo man. So 11:05 mahuman ko sa mensahe. No? Kaya napakita ito communion pagkahuman natay ako nag-announce dahil na natay short meeting in relation sa atong coming church anniversary. No? So dito ka maglagay, nag-aampo sa ta, sa atong pagpadayon. Ginoong Diyos, salamat Lord God sa imong mga pulong kay kini buhi, gamhanan, ug mao kini nagahatag og kabag-uhan sa among kinabuhi, sa among mga kinaiya nga mahisama kami kang Hesukristo sa iyang gugma, sa iyang pagka maluluyon, sa iyang mapinadayonon. Lord, nag-pray kami nga sa pininimbangin sa imong pulong karon, biyahi kami, kabani kami pinagi sa imong Espiritu Santo nga siya ang magapasabot kanamo sa mga nangitnon nga mga kamatuburan. Kami nagapalugyan in Jesus name, Amen. Pagkatuman ang atong mensahe mga igsoon, faith under the microscope. Medyo contradictory siya, no? Oxymoron mo siya kung sa kaya pagtuo, dili mo yun ang nato, mabutang sa microscope o makita, no? Pero natin niya, no, sa atong pagtuon, kung sa itong gina-refer din. Atong basahon ang atong teksto, no, na nalinig apil na ako sa slide. So, ito din sugod sa verse 14. James 2:14 to 20. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? No? So, the morning passages sa Bible nga itong pag-tunan karon mga igsoon. So, atong ipasabot, no? Atong ipasabot nga ang paghimo mga igsoon sa doctrine sa salvation, ginatanaw ni ang tibuok teaching sa Bible, no? O kini nga passage nga atong pagatunan karon, kini nga passage very debatable kayo siya kanang dahil mga gadibati termi mahitungod ni nga passage, no? Kaya naman kay in surface nga pagbasa ni makita ni mga murag mayong tanga faith plus works equals salvation, no? Murag mo na ang dating. Pero ato dami pasabot lagi, no, nga sa Bible ang ginabalik-balik mga episode sa Biblia, ang pagtuo kang Jesus Christ mo'y makaluwas ang pagtuo. Kini word nga believe, trust, faith, dimension kini
at least 200 times sa Bible. No? Unya, kini nga itong passage nga tunan karon, matawag kini siya nga isolated passage. Nga naman, maingong nga isolated. Tungod kay, ang iyang pagsulti ni James diri, ang dating, mura siyang contradictory sa teaching sa whole Bible. Kaya lagi, ingon sa whole Bible nga, faith in Jesus Christ ang pagtuo kang Isus mo ay magaluwas. No? That's why nakikitawag mga episode nga proper Bible interpretation. Ang proper Bible interpretation sa mga nagtuon sa Bible, kanang ginatanaw nila ang context permit, no? Bago mag-interpretar na maogyod na siya ang kahulugan. Mo na. Kung bubasa ka usa ka verse, tanaw ang tibok chapter. Unya, human sa chapter, tanaw ang tibok libro. Inig human sa tibok libro, tanaw sa kinatibukan sa teaching sa Biblia, tanan ng libro. So, imo na mga igsoon ang pag-formulate o gitawag doctrine. Sabi na, kining atong kining topic bitaw ang doctrine nga soteriology, no? Or the doctrine of salvation. Very crucial, very important ka na doctrine. O, mo na itong ginatulog dahil sa Bible School, no? So, nanami sa 27 ka lesson sa about salvation, no? So, napa sa halfway kami. Okay? Pero, ang ginatanaw na po dira sa lesson, ang mga angles, no? Mga apilang mga objections unsay mga pagtubag niya na. Now, karon dili ta sa passage sa book of James. Ang James mga igsoon, ingon diri no. Atong sabton that we have to look at the tension no between internal conviction and external action. Kini internal conviction, kini mayon ba ang tao nga nagtuo ko, nagtuo ko sa Ginoo. Mao na siya internal conviction. Ug may pugag external action, makita sa gawas external no sa atong mga buhat na tinuod yun ikaw nagtuo ka sa Ginoo. So mao na mga igsoon. So James is not arguing that works earns salvation. That's why mga igsoon, delikado kung mudrog na conclusion nining passage na itong basahon karon nga mao ni paagi aron malawas. Because dili mo ang pasabot ni James nga you will earn salvation kung natay good works. But rather, that works are the vital signs of a living faith. So kung gusto niyo makita ang living faith sa usa ka tawo, no? Ang iya nga good works mo daw na ang vital signs. Makita nimo nga tinuod ng tawhana. Tinuod ang iyang claim nga nagtuo siya sa Ginoo. Tinuod makita sa iyang kinabuhi ang iyang gisulti. No? Now, mga igsoon, we cannot show someone an eternal belief. For example, may mga nagtuo sa Ginoo. So, kini pagtuo, again, no, dili man nato mabutang sa microscope aron maobserbahan, makita nato. Kaya ang faith by itself din siya makita, mga igsoon. Kaya internal na siya. But you can only prove the existence of that belief through the visible fruit it produces. No? Kaya ang belief mga igsoon, buhi nga pagtuo, mag-produce ni siya bunga. O gini sa James na itong pagkatunan, makita mga igsoon ang bunga. No? Mo nang ipakita ni James sa mga Kristohanon ang bunga sa imong pagtuo. So, yun natin, no? James' message is that works, no, are the fruit, not the root. Ang root din mga igsoon, kung atong ikumpara, mao ni ang pagtuo. Di ba? Kahoy, bungang kahoy. Ang kahoy, di ba naman yun siya gamot? Ang gamot, invisible sa atong mata, di makita, no? But we know nga naaang gamot. O kung bungang kahoy, doon season nga mubunga siya. So, mauling makita nato sa book of James, mga igsoon.
ang ipakita ni James ang bunga, no? Ang fruit. Okay? So James is not saying that you need to check off a list of chores to get into heaven. Again, no, misunderstood si James ini sa kasagaran, nga mo yung nakuban, basta kay dahil ka good works, do this, do that, do this, do that, malangit ka. Dili na may pasalot ni James, mga igsoon. James is saying that if you have truly been transformed by faith, your life will inevitably produce works. Kung sa mga mga works, kining acts of love, justice, no, kining mercy, o kining mga fruits ng igsoon. Kung ato ni expound ang fruits, kung sa mga the works of the Spirit, no, bunga sa Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Mao ni siya mga maayo nga mga kinaiya o mga buhat, mga igsoon. So again, si James, mga igsoon, he is particular sa action, no? Nga ma-produce sa usa ka tawo nga dagto Ginoo. Nanginuna naman si James, mga igsoon. Kaya ang purpose ng book sa Book of James, ang pagsulat, no? Practical Christianity. No? Diba, nag-series na ta sa chapter 1, paano ba kinabuhi ang Kristohanon, kinabuhi nga dunay kaalam. Ato nang itunan, unsa dining magkinabuhi nga dunay kaalam ingon nga Kristohanon. So karon ingon po ni James dinhi ining portion of study, unsa man ang magkinabuhi nga nagtuo sa Ginoo. Paano na makita sa mata, no? Kaya pagtuo dili man makita by itself. Pero ang ma-produce niya sa atong mga behavior, sa atong mga action, mga igsoon, makita niya ang atong pagtuo. So kining book of James, gitawag kini siya mga igsoon nga wisdom literature, no? Libro mahitungod sa pagkinabuhi sa kaalam. Ang equivalent ini sa Old Testament mao ning Book of Proverbs, which is one of my favorite book, mga igsoon, kining Proverbs. Kung basa-basa mo ni balik ang Proverbs, ma-amaze ka. Bakuhon sa Ginoo, hindi mo kinaiya. Because Proverbs is a book of wisdom, no? Now, sa teaching po ni Jesus, familiar kita sa teaching sa Sermon on the Mount, the Beatitude, no? Matthew chapter 5, 6, and 7. No? Mo na siya mga equivalent ni nga libro sa James. So kini it focus on practical application rather than abstract systematic theology. Ang systematic theology, mga igsoon, mao ning mga courses nga gi-offer sa seminary. No? For example, theology, pneumatology, eschatology, no? Christology, mga systematic ni siya nga study. Pero kining Book of James, mga igsoon, dili siya systematic nga teaching, nga doctrine. Kaya kini siya nga libro is practical, no? Practice ba, makita ang atong pagtuo in practice. Mao na nga delikado, siya delikado. Kung maghugot ta sa atong doctrine sa Book of James. Kaya nga naman, dili siya doctrinal, mga igsoon, ang Book of James. Practical siya. Practice ba? Kung saan nato ang imong doctrine, makita sa practice. Mo ni mga igsoon ang James. Now, di ba, dirita sa verse. Ingon sa verse 14. What does it profit, my brethren? Notice sa akin yung word nga brethren. Kung nakamatikod ka mo, so sa chapter 1 atong gibasa, gibalik-balik ning word nga brethren. Mga igsoon. Meaning mga believer na ni sila, mga Christian na ni sila. No? So yun, what does it profit, my brethren? If someone say he has faith but does not have works, can faith save him? No? So ano na din duha ka pangutana ni James. Okay? So, siguro na ito tinigon, if someone says, kung ang usang mo ingon. So, saan may makita na ito ini? So, James is not attacking actual faith. Kaya mga believer na rin yung isulatan.
Wala niya di-attack ang ilang faith, ang actual nila nga faith. Kung sa may niya di-attack, he is attacking a claim to faith. No? For example, sa ato din sa Pilipinas, Christian country. Lakaw ka sa dalan, moadto ka mga establishment, mag-survey ka, nagtuo ba ka Ginoo? Everyone will claim, di ba? Oo, nagtuo ko Ginoo. Mao po din mga igsoon. Di-question ni James ang mga katawhan, no? Pilang believer, bisan kita pa ang tanong. Nagtuo ka ka Ginoo? Nagtuo ka? Oo, nagtuo ko. So atong i-test ang imong claim, mao din mga igsoon. So yun yan no? If someone say he has faith but does not have works, kung wala dahil work, no? Feeling works din in James' context, okay? Work, sa mga Jewish na practice mga igsoon, are not Jewish ceremonial law. Naman sila yung mga ceremonial ang mga audio. For example, circumcision. But rather, ang ipangita ni James mga igsoon na work of sa mani, mauning moral deeds of mercy and justice, apelaning acts of love. No? Mauning ipangita ni James mga igsoon. So, ang application, makuha nato sa verse 13. Verse 14 serve as a diagnostic sa ato mapagtuo. It suggests that faith is not a static object you have, but a dynamic reality that acts. Si James mga igsoon kung sa personality trait pa rin siya sa psychology, extrovert, makita ba very active, no? Mga gusto ni James na makita sa mga mukli nga naipagtuo, makita no, sa ilang mga aksyon. So James is concerned with the prophet or the benefit no, sa pagtuo diha sa community of believers. So kining pagtuo nga gipanita ni James mga igsoon nga maka-i-define. Pagtuo nga maka-benepisyo ang uban, no? So that's why, ayun din maingon na to, no? Sa verse 15 o 16. Basahon na to ang verse. If a brother or sister, o nani siyang hypothetical na situation. If a brother or sister is naked and destitute of daily food. So nakaka siya scenario ba, hypothetical. Wala na hitabo sa ilang time, pero possible na hitabo tungkol sa ilang sitwasyon. Kaya sa gani ang sentence sa book of James, 12 tribes of believers scattered abroad diaspora because of persecution. So, nagkatibulaan kung sila pagtuo, gi-persecute, no, bisog na sitwasyon. So, yun ang hypothetical scenario, brother or sister, naked and destitute of daily food, verse 16. And one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? No? So, muna siya ang senaryo na present ni James din. So, kining word diha na brother or sister na naked, nag-discuss kining mga igsoon no nga sa panamit ba bado nga di pa sa ato karon no nga bado nga surplus na nagkanangitag mga bado, di ba? Pero sa ilang first century mga igsoon, disubay niya sa ilang bado, no? Expensive ni siya nga necessity sa mga tao sa una, no? So, ito din ang meaning, no? This can mean total nakedness, no? Regarding sa pagka-naked ni mga believer tungod kay sa kapobrehon. Or more likely, being poorly clad. Unsa man na? Wearing only an undergarment. Kaysa ang mga pambado dito sa Middle East, no? Nay inner garment, nay outward garment, tungkol sa ilang sitwasyon dito na extreme, no? Nay tungnaw na kunting init, so kinahanglan ready ka diha. O kaya pangsulod nga
scenario ipakita. They are destitute of daily food. Unsa man ni? This implies a chronic state of hunger. Kaya for example, no, kung i-persecute siya, sa iyang paglakaw, basig nahugdan na siya sa iyang pangkonsumo, no, tungkol sa persecution. So, gutom ang nagingan. So, these people are in a life-threatening crisis. So, ang ipakita din ni James nga senaryo nato, mga igsoon ba sa pagtuo nga they are in extreme poverty, no? Lisod kaayo ilang sitwasyon. Ug mao din ang nahitabo, ingon din ha sa verse, buingon daw ang believer, depart in peace. Lakaw ka nga malinaw. Kung sa Hebrew tawag kini shalom. Ang sa mga Muslim ilang greetings, no? Isa lang alaikum, no? Peace be with you. Kung greetings mga igsoon. Pero kung maudaw ni siya nga pagkasulti, depart in peace, mao ni ang gibangtana karon ni James. So this was the standard Jewish pious farewell. Mayo, no? Peace be with you. Pero in this context, it sounds incredibly hollow. Empty siya. No? It is the ancient equivalent kung sa ato panikaron, I'll pray for you, Brad. Ako kang ampuan. While walking away from someone who needs a meal. No? So kung nakita daw na mo ang brother or sister in the Lord, no? In dire situation, gigutom na maayo, no? Niya sa imo karon nga pudir, nanukto. Brad says, no, nakita ni mo yun, ni mo na yung sitwasyon. Niya may mong dadata, okay, ang puan ta ka Brad says, no? Panalanginan ka sa Ginoo. Murang din doon siya pamatiya, no? Pero mga igsoon, gi-question ka na ni James. Kung ingon pa dihang sumpayo, be warm and filled, no? So in the original Greek, kini siya na word daw is passive voice. Kung passive, ang kontra niya, active. Meaning passive ay gihimo, no? So the speaker is essentially saying, kung padayon mo nani, I hope someone or God clothes and feeds you. No? Effectively shifting the responsibility away from themselves. Mao na diha. So ingon ni James mga igsoon, murag ni maayo. Ang Kristohanon nang inahanglan. Unya di mo sa Kristohanon supposed to be makataba, pero wala ang taba. No? Padala lang ako sa imo brother sis ang akong prayer. Pero miglakaw ang iyong brother sis gutom gihapon, no? So mao ni mga igsoon ang question diri nga gipakita. So the big idea meaning of verse is that needs are physical. So faith kining pagtuo must be physical. So sa unsa man ang mahitabo? So James warned that we can deceive ourselves into thinking we are spiritual because we feel sympathy. James argued that sympathy without sacrifice is a form of spiritual narcissism. No? Kining word karon nga narcissism, common ba ni sa word, no? Ha? Lain ba ka kinaiya? Okay? Kay mo ni daw ang meaning sa narcissism. A mental health condition characterized by a long-term pattern of exaggerated self-importance or lack of empathy. No? Murag nas ego-centered ba ang tao? O diyan usahay mga Christian, ingon ni Ana, unya lack of empathy. No? Nakita na niya ang sitwasyon pero wala gihimo nga pagtabang. So sa may desisyon din ni James. So if our theology doesn't move, no, from our head to our hands, para kang James suggests, it hasn't actually reached your heart. Muna isod mga igsoon, no? Nga kanang napuno ra pud ang mga Kristohanon sa mga data ba? Sa doctrine, praise God, no? Kaya gusto sa Ginoo natin doctrine nga sakto.
orthodox ang atong doctrine. Pero it must not stop there. Gani mo ni gi-argue ni James mga igsoon. Ang atong knowledge of God, knowledge of the Bible, it must transform and express into our action, mga igsoon. Labi na to the edifying of the brother and sisters in the Lord. That's why yung dinili ni James, no? Faith by itself. No? Kung sa may purpose daw yung pagtuo, no? Kung yung anak, mga igsoon ang atong gipakita daw sa mga katauhan po sa Diyos. So, James is not describing a weak, no? Parang, di ba, nagipagtuo nga weak, no? Huyang. Napoy pagtuo nga struggling, nga pagtuo. Ang ipakita din ni James mga igsoon, he is describing an isolated nga faith. Kanang nag-claim lagi nga nagtuo, no? Isolated. Kaya imo niya diha, di ba? Kini daw nga faith is dead, no? Patay. Nikra kung sa Greek. Kaya imo na mga igsoon, a corpse, kini cadaver or patay, still has the shape of a person. Di ba? But it cannot do anything a person does. Kaya patay na. No? Di na siya makabuhat kung siya buhaton. So karon, i-translate ni sa spiritual aspect, no? So James is performing a spiritual autopsy. He looks at faith that produces no mercy, no justice, no help for the poor, and for James, he declares them as death, no? Useless, no? So, ang Kristohanon, kung dili daw makita ang transformed lives nato, no? Dili mapuslan ang atong pagka-Kristohanon. So, ang gusto ni James na kinahanglan ang Kristohanon mapuslanon, no? Ngadto sa uban. So, kung nato ikumpara, di ba, naggamit na ganyan o figure na comparison sa kahoy na ay bunga, na ay gapot, no? So, karon yung nani. Si James, he ensure we are not making works plus faith equals salvation. Dili mo na ang salvation. But rather, ipakita ni James nga ang living faith mga igsoon para parehas ni sa living tree, buhay na kahoy. This will bear fruit. Kaya kung man pagturo, makita sa ilang kinabuhi. However, para kang James, ang patay na pagturo, nag-claim lang niya, patay na yung pagturo, mura na siya, nakikata kang kahoy, pero plastic di ay. So, walay makita na, tinudaan na yung prutas. Kaya nga no, plastic man, patay man. So, ang application mo ni mga igsoon, James, he asked us to evaluate our vital signs. Diba? Kitang tao, kung ang tao, i-check mo na yung vital signs ng mga nurse or doctors. Kung buhay pa ba? Diba? Ang mga pulso, vital signs, tanawag na, kung kapitit pa na. Para kang James mga igsoon, we have to evaluate our vital signs. If you claim to follow God who gave everything for the poor and the broken, but you give nothing, ang pangutana, is your faith daw actually alive? No? Gi-challenge ni James ang mga nag-claim na nagtuo Ginoo. No? Kung ang atong kinabuhi, wala nang translate sa kabaguhan nato. No? Tingin ni James, mas maayo ang atong susihon ng atong kinabuhi. Natanaw na ito mga igsoon ng sunod na verse. Ang verse 18. But someone will say, you have faith, I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. No? So kato nga nag-claim mo ni James, sige, pakita niyo mong pagtuo. Wala kay works. Ako, ipakita na ko akong works. Kunya, without my faith. Okay? Kini daw ang pagkasulti, ato pa sa mga Bible commentary, kini na statement mga igsoon. Sa ancient style of writing,
Gitawag kini mga igsoon nga diatribe, no? Morning sa English diatribe. Ang pasabot daw niya na, no? A forceful verbal attack against someone or something, no? Murag pagsulti ba, murag dala ba nga sulti bitaw na sarcastic ba, no? Pinasakit nga pagkasulti. Di ba doon yung mga tao may mga na musulti sa musulti, pinto tayo, sakit. Ingon daw nini ang nature nini nga pagkasulat ng Edson. Sakit-sakit ni siya, no? Nga pagkasulti. Show and tell, no? Mo yung challenge ni James. Okay? Ipakita. Okay? Kayo, ingon diya, show me your faith without your works. No? Very sarcastic ni siya mga Edson. Another, I will show you my faith by my works. O, sa may itong makita ini. James argued that works, no? Para may kang James is evidence ni siya sa faith. Yan ang evidence. Kaya mo may makita ang works. Ang faith may makita, no? So, kumbaga, ang works, they are the tracks in the snow. Mabalani mo nga minagi diha ang usa ka mananap kay nalubong maklaro niya mga tulong diha. Mao daw na ang works. Mabalaan daw na naay pagtuo pinaagi sa works mga igsoon. Mao nang gingon diri ni James. Nga sa ato pa, kung may kita works buhat, no? Mao ning kabakuhan nga kinabuhi. Now, ako lang i-relate ha sa among topic sa soteriology. Diyan sa soteriology, ang primary source of eternal security mga igsoon is the Word of God. Kung sa gisulti sa Word of God. Ang secondary proof mga igsoon, ang secondary proof sa eternal security, mabalani mo daw ang Christian ka, mo ning atong change lives. No? Nagibauta sa Ginoo. O ang ipakita din ni James mga igsoon, kay dili man lagi doctrine no, ang iyang pagkasulti dili. Ang iyang practical man. So ang iyang gibanata ni James, ang change lives, mao ning works mga igsoon. No? So yung ni James nga ipakita ang ato nga pagtuo. So karon, again, ang observable mao ni ang atong mga buhat. Ang faith, lisod kaayo siya, makita sa microscope. Dili. Pero kung magbuhat na ta, makita ni sa mga mata mga igsoon ang atong pagtuo. So ito niya ni ang pagkorek ni James. Ito ni faith and works are an organic unity para ng James. No? So kung nagtuo ka, makita yun siya yung kinabuhi mo na gusto ni James ipakita. And then, kung nagtuo ka, yun ni James, mamanifest yun ni sa atong mga buhat. O di pa, kini kung ba yung nagtuo ka in public, ma-demonstrate yun ni sa atong kinabuhi in public. Faith is private, pero sa public, ma-demonstrate ang atong pagkatumuluo sa Ginoo. Now, di na ko since sa verse 19, no? Kaya wala ko tayo mga igsoon. Ato nga isummarize sa atong lesson mga igsoon. Ang atong itunan, no? Ingon ni James, kita daw ba mga Kristohano, ipakita nato ang atong pagtuo di nga sa atong mga buhat. Okay? Mo nang gihagit kita ni James. Kaya natuod bang yun mga igsoon? Kita sa atong panimalay, sa atong mga gitrabahoan, mangutana sa dayko ninyo, nabala na ba mo magkamo follower ni Jesus Christ? Are you a Christian? A believer ni Jesus Christ? Praise God kung nabalaan ka. Ang sunod ng manggulihan na dakong na challenge mo ni. Paano na makita sa mga unbeliever ang tinudanay na Ginoo nimo sa imong kinabuhi? Ang kabakuhan diha sa imong kinabuhi. Ugma mo ni ang challenge din ni James mga igsoon. No? Na mo translate into our works mga igsoon ang atong pagtuo. Okay? So Christianity
No? Dili lang di ini siya na static or passive. Ang Christianity, ang purpose yun ini mga igsoon, giluwas ta sa Ginoo so that we will be a vessel of honor. Gamiton ta sa Ginoo to bless people. And the only way we can bless them is we manifest our faith into action, mga igsoon. Muna na nakitay acts of love. No? Nakitay mercy. Nakitay mga makita ng mga Diyos mo nga kinaiya. Because that is the way we show to the world nga ingon ana ta tungod kay nakatay Ginoo nagtuta kang Kristo Jesus. Kung mo ang hagit nato mga igsoon. Gihagit kita. Ang hagit makita ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? When you speak, in your action, in your walk, in what we do, makita ba ang faith na ito diha, mga igsoon? Kay para kang James, ginahagit niya ang mga Christian. No? So kita sa karon, ginahagit sa Ginoo nga ang atong pagtuo ganahanglan dynamic na ba active, powerful nga ginabago with the Lord tungod kay nagtuo kita diha kaniya. Panalangin siya ang pulong mag-aapot ka. Lord God, nag-pray kami na nining nga study, Lord. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nag-remind ka na po. As believer, yes, salamat. We have eternal life. We have inheritance in heaven. Pero, Lord God, tabangin ni nga kini nga mong kaluwasan, nga kini nga mong pagtuo will translate sa among kinabuhi ang kabatuhan Ginoo. Make our lives, Lord, nga makita ang Kristo diri sa among kinabuhi. Sa among pagsulti, sa among Ginoo nga mga lakaw, sa among mga ginapangbuhat. Lord, we pray, tabangin kami Ginoo nga magkinabuhi nga makita gayon ang Kristo na mao ang among Ginoo mandulugas. In Jesus' name we pray. Amen.